marolling. Okay sir, unahin muna natin to. Okay, papakita ko muna sa'yo. Bala, 0.20 grams. Ito yung standard na bala. The problem with this, yung pros naman nito, napakalayo ng mararating nito. 40-50 meters, kayang-kaya niya. Pero, sensitive to sa hangin. Pag mahangin ng paligid, medyo nagwawabol to. And, doon papasok yung mas mabigat na bala, which is 0.25. Ito naman 0.25, stable naman to sa light na hangin. Pero syempre, halimbawa yung hangin na sobrang bugso talaga, possible pa rin naman di pa rin siya. Pero compared dito, mas stable siya. Okay? Mas shorter nga lang ang range ng 0.25 than the 0.20 dahil mas mabigat. Pero fatal naman ang damage ito dahil mas mabigat na. Yun. Yun naman. Tapos dito sa unit mo is ganito. Marami kasi tayong iba't ibang klase ng gas. Meron tayong 12 kg, meron tayong 14 kg, at meron tayong CO2 gas na tinatawag. Dito sa unit mo, ang highly suggested ko, ang fully compatible, is the 12 kg only. Huwag kang gagamit ng 14 kg at huwag ka rin gagamit ng CO2 sa kanya. Kasi, kaya ako sinasabi to, baka on the future, mangailangan ka ng gas, maubos to, then basta ka lang bibili, huwag basta-basta. Always check dapat 12 kg. Yes sir ha? Pag gumamit ka ng 14, gagana naman siya. The problem is, pwede siya mabitak, pwedeng mabiyak, masira, gano'n. Kaya 12 kg ka lang. Don't worry, dahil kahit 12 kg ang gamit mo, malakas na tong unit na to. Okay? Ayan, on mo nga. Okay, so enough muna tayo dyan. So, dito muna tayo. Itong unit mo, ay, papakilala lang ako. Okay, good day mga ka-airsoft. Good day sa inyong lahat mga kabigman. Bali, tomorrow po is biyaheng norte po tayo. Okay, pag sinabing biyaheng norte, Bataan, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, and Tarlac. Kahit saan ka dyan sa lugar na yan, pwede ka magpasabay. Kahit saan ka dyan sa lugar na yan, mapupuntahan ka namin. Okay? Sandali. Look, meron? Visible ba? Okay, mga airsoft, no? Ka-airsoft natin ngayon is came all the way from Herbosa, Tondo, Manila. Ginabi na sila kasi gabi rin kami dumating. May pinuntahan kami. Okay, si Sir, pangalan Sir ulit? Paolo po. Sir, si Sir Paolo at saka si Madam Rica na konsentidora. Hindi, pinayagan na ni Madam kasi siguro nangungulit talaga si Sir. Makulit ba, Madam? Okay. Mukhang good boy naman si Sir, kaya deserve naman niya syempre mag-airsoft, no? Yung airsoft ng ating airsoft is the 2011 High Kappa by the T-Rex, no? What is good and special about this? This is the silver edition. May black edition tayo nito pero naubos na. Ito silver edition, okay? Napakaganda ng unit niya. Kung makikita niyo, naka-optic front, optic rear. Yan. Yan ang mga karga niya, no? Stock Kappa rubber pero to, look at this, naka-fixed barrel. Okay? Naka-fixed barrel yan, walang kalog. Compare mo dun sa mga ordinary na high kappa. Ayan, yan yung maalog. Yan yung kasi ito, pag ito, hindi ito na i-fix barrel, hindi na i-correcto, eventually, luluwa yan, maghihiwalay yan. So, eventually, magkakaroon ka ng problema. Ngayon, ito, naka-fix barrel na to. Ayan, no? Wala siyang kalog forward and reverse, talagang nakalock siya. Then, naka-fine tuning and naka-trigger job to. Pag sinabing fine tuning and trigger job, pinatipid namin siya sa gas nang hindi maaapektuhan yung ano niya, yung FPS. FPS, yun yung feet per second, yun yung lakas niya. Sinakal namin, pinatipid namin sa gas. Kung mapapansin mo, mamaya gagasan natin to 2 seconds lang. Normally, ang mga unit ginagasan nila ng 7 seconds. Sa amin, 2 seconds lang. Yung 2 seconds natin, roughly 40, 50, 60 rounds. No? Yun. Kaya itong unit ito, upgraded. Then, ito pa. Okay. Sa ngayon, mga airsoft, hindi pa siya naka-upgrade ng hammer protection pad. Okay? Bago ko sila bitawan, bago ko pakawalan, i-upgrade natin to. Aalisin natin yung dummy firing pin na lumuluwa, i-upgrade natin. Pag kasi
halimbawa hindi ko to in-upgrade, eventually magkakaproblema ka, tumatalsik to. Parang naaalis. The problem with that, pag magpapapalit ka, 700 pesos agad yun. Sa amin, libre lang yun. Bago tayo mag-start, ang unit, lifetime warranty. 2 years, 3 years, 1 month, 1 year from a year from now, nagka-problema, wag mong kakalikutin, wag mong tutuklapin, wag mong anything. Dalhin mo lang sa amin, sir. Okay? Yes, Inform mo kami, tawag ka sa amin. Nagkaroon ng likang magazine, tawag ka kagad sa amin. Bibigay namin sa iyo yung video ng DIY kung paano siya i-repair. Nagkaroon ng problema yung unit, tawag ka sa amin, no? Lifetime warranty to, sir. Okay? Yes, Huwag nyo na lang pababukas sa iba. Although hindi naman kami mahigpit. Pinabukas mo sa iba, okay lang. Ikaw covered pa rin ng warranty yun. Pero the problem kasi, pag binuksan ng iba, minsan nagkukulang na yung pyesa. Nawala, tumalsik, nawala yung isang maliit na pyesa, medyo mahihirapan tayo pag ano, sir. Okay? Yun lang naman ang billing ko. Ang BBs, nagamit na, wag nang pupulutin at gagamitin pa. Mura lang po ang BBs. Ito yung pwedeng sumira sa unit mo, kaya make sure na wag nang i-reuse. Yung gas natin, yung gas natin pag naubos, recycle, wag i-recycle to, wag i-refill ng hangin sa vulcanizing or what. Bili na lang po tayo nito para mas safe po tayo. Okay? Start na po tayo. Silicone oil, sir. Bakit kailangan silicone oil? Ito yung vitamins na pwede mong ibigay supplement sa unit mo. Without the presence of silicone oil, ang wear and tear ng unit mo mas mabilis masira, mas mabilis magkaroon ng leak. Sa tulong ng silicone oil, ito yung pwede mo lang siya, ito lang ang pwede mong ibigay sa unit mo para parang supplement. Okay? Huwag kang gagamit ng WD-40, ng used oil, ng any other oil. Okay? So, sir, press the valve. Pindutin mo yung valve. Okay, nakikita mo? Para mag-open, then saka mo siya i-sprayan. Okay, pansinin mo yung oil, pumapasok siya. Pag yan, hindi mo pinindot yan, ang tendency yung oil tatapon lang pag tinuwad natin. Pero dahil pinindot natin, yung oil pumapasok sa loob. Ang kailangan mong i-lubricate is yung loob, hindi itong panglabas. Yung loob. Yes, sir. Then, number 1, then number 2. Inlet valve naman ang tawag dito. Straight lang, yeah, sprayan mo lang. Okay? Ngayon, tanong. Tuwing bang maglalaro ako, mag-i-spray ako. Normal na tanong 'yan. Or tuwing kailan ako mag-i-spray? Tandaan mo, sir, huwag kang mag-i-spray every laro. Mag-i-spray ka lang pag yung metal na makintab sa loob is naging flat color na, ibig sabihin wala na siyang oil. Diba? Yun lang. Wag everyday. Pag napansin mong tuyo, saka ka lang mag-i-spray. Okay? 1, 2, dito naman, kasa mo, ilak mo, then dito. 1, then dito. 2. Yun lang. Then release, tapos rest. Mamaya i-upgrade ko to, i-remind mo ko, ha? Libre lang yun, sir. Ngayon, ito na. Nandito na tayo. Balik tayo rito. Sabi ko nga sa iyo, ang ginagamit na gas dito is number 12 only. 12 kg lang. Huwag pong gagamit ng 14 kg. Wala na yan. Meron pa. Okay. 12 kg lang. Maglalagay tayo ng gas, lagi pataob. Hindi pwedeng pahiga or patayo. Pataob dapat. Isasakto natin sa valve, then press down. 1, 2. Okay. Nakita mo yung paglalagay ko, yun yung proper. Pag ganito ang itsura, simutin ko lang to, ha. Pag ganito ang itsura, naggagas ka, may puting ganon, ibig sabihin hindi pumapasok. Pag ganon, bunutin mo siya kasi sayang lang yung gas. Kailangan sakto lang, then walang sumisingaw. Kumbaga, ang pinakasikreto dyan, pag ito itinusok mo, kapain mo, kailangan mapunta siya sa gitna. Then, ayan, di ba? Walang sumisingaw, sir. Okay? Yan, ngayon, edi okay na yan. May gas na. Maglalagay na tayo ng bala, sir. Look, reloader. Reloader.
Ay, ito. Ang tawag dito, sir, speed loader. Pwedeng meron ka nito, pwedeng wala rin naman. Kaya lang, mas mabilis kasi pag meron ka nito. So, hahatakin mo lang to pababa. Okay? Itong right thumb, kaliwete kanan. Kanan. O, kanan. Sige, hatak pababa. Itong right thumb mo, lagay mo rito. Para kung sakaling mabitawan mo to, hindi siya hahampas dito. Possible kasi mabasag to kung palagi mo nabibitawan humahampas. Hatak, put your right thumb here, all the way, then dito i-shoot yung bala, sir. Pump lang po tayo. Okay. Pansin mo, uy, trying to reconnect, wala yata ko internet. Oh. Pa-check nga internet. Mo sir, may bungi, di ba? Okay. Yan, may bungi yan. Iwasan natin yung may bungi. Ang gagawin natin, kalugin natin sideways. Para mawala, para umalign. Yun. Pansin mo? Okay, okay na. Alternate na siya, di ba? Ngayon, Lucas, target ha, pa ready? Okay na. Ngayon, sir, edi okay na. Maximum rounds na pwede mong ilagay is 27. Pero laging minus 5. 20 to 23 lang, enough na yon. Para, bakit? Para yung spring hindi ganong persado. Okay? Ngayon, pasok natin sa unit, malakas. Wag na wag mong ipapasok na itutulak kasi hindi siya maglalak. Pasok, malakas, finger out pala. Ha? Lakas, kasa, ready to fire. Yung unit, merong beaver tail. Tawag dito beaver tail. Kailangan to na pe-press mo pag nagpa-firing ka. Pag hindi mo to na-press, hindi siya puputok. Okay? Ngayon, meron din siyang safe. Ayan, kabilaan. Ambidextrous ang tawag dyan. Kabilaan, pwede mong i-access. Kung kaliwete ka, pag naka-safe siya, hindi siya magpa-fire. Okay? Look, camera. Ngayon, sir, ayun po yung target natin. Okay, nang bahala, magpa-fire ka na. Dito ka, look. Sige sir, kunin mo po yung unit, unsafe mo lang, pag ready ka na, then firing po. Okay, go. Ready to fire na to, sir? Yes sir, ready to fire. Yun. Okay. Balik mo muna yung camera na. Okay. Yan. Open slide ang tawag yan. Bakit nag-open slide? Kasi sir, wala na siyang bala. Pag nag-open slide, ang pinaka-proper way to do is release the magazine. Then, release the slide. Tapos, rest the hammer by pressing the trigger. Okay? Ito yung not so very correct way. Ito yung the wrong way na ginagawa ng mga airsoft player. Nakita nila nag-open slide, 'di ba? Nire-release nila agad to. So yung magazine naka-insert. Then nakita nila to naka-engage, so ide-decact nila, pipindutin nila. Puputok. Delikado 'yon, sir, 'di ba? Pag ganon, ayan. Okay. Pag ganon, pwedeng kung may natirang bala, tatamaan si madam, di ba? Kaya ang pinaka-proper, release the magazine, then the slide. Magazine palagi, magazine ang uunahin, then release the hammer by pressing the trigger. Okay, yun lang naman sir. Tapos sabi ko lifetime warranty. Ito pang isang bilin ko. Madam, kailangan makinig ka rin dito ha. Mag-gun ban next year. So pag during the gun ban, bawal ang baril. Toys to, di ba? Papangatwiranan mo. Toys naman yung dala ko, hindi naman baril. Yes, toys to. Pero exact replica, high-end replica siya ng tunay. Pwedeng pagkamalan, pwedeng pagsimulan ng alarma, di ba? Kaya, during the gun ban, i-announce naman yan. Iwasan mo nang ibiyahe yung unit. No? Hanggat maaari, sa bahay na lang. Okay, ngayon ang tanong, maglalaro ka during the gun ban, naglalaro ka sa garahe mo, sa bahay nyo, merong pulis. Wala yun, walang kaso yun.
kumbaga, hindi, nando ka sa proper venue eh. Nando ka sa property mo. Pero, kung sakaling ilalabas mo siya, nakasukbit sa'yo, or, di ba, or nasa dashboard ng sasakyan mo, ibang usapan yun. Okay? May kalalagyan ka nun. Although, wala namang kaso, pero may kumpis ka. Okay? Then, kung sa punto na talagang hindi pwede, kailangan mo siya i-transfer from one place to another, kailangan mo dalhin dito, ganun, dapat naka-gun bag. Hindi pwedeng nasa body bag mo lang or nakabalot ng any towel, ganun, hindi pwede. Kailangan nasa gun bag. Hanggat nasa gun bag yung barel, saklaw ka ng batas. Okay? Pag yung barel, binitbit mo or nakabox, hindi ka nasaklaw ng batas na. Nakasaad sa batas natin, bahay, sasakyan, at personal na bag, hindi pwedeng kalikutin kahit sino. Not unless papasok ka sa mga public establishment, mall, bangko, subject for search ka ron, di ba? Pero hanggat yan nasa bag, naka-conceal, nakatabi, hindi ka pwedeng, okay? Ngayon, ano pa ba? Ito, kung merong mga pamangkin, pinsan, anak, bata, kung maingat ka, lalo kang maging mas responsable. Okay? Pag kinalaw to ng bata, nahiputok, pwedeng maka-aksidente, maka-disgrasya. Okay? Yun lang naman, sir. I just hope na responsable ka naman siguro, no? Hindi naman, madam, umiinom? Si sir? Hindi naman war freak? Ayun. Basta yun, sir, ha? Basta, sir, ako actually bully ako nung bata ako. Talagang palaaway ako. Pero alam mo, nung nagmay-ari ako ng mga baril, putya, tumino ako eh. Oo, hindi ko mo may baril ako, yung masiga, yung matapang, hindi. Mas naging responsable ako. I hope ganun din, sir, ha? Kasi kaya kita sinasabihan, batang-bata. Bata pa kayo eh. Pero sana, ano? Okay, itong unit na to, itong bag na to is quick draw. By the way, may gas pa to. Hindi ko na totally papasingawin, ha? Okay. Pero kung talagang kailangan pasingawin, press mo lang to. Or iputok mo para hindi sayang. Okay? Malamang kasi pag uwi, baka magpa-fire, magsusuko ka rin. O gusto mo mag-check, mag-load? Hindi na. Okay. Okay, so ayan, unit. Yung billing ko during the gunman siguro parang January or February yata magkakaroon ng gunman. Kaya, Next year. yes. Yung kailangan po ayusin lang sa Ay! Oo, tama. Galing ni madam. Talaga nga naman. Muntik na ako doon. Okay guys, thank you po and have a blessed day sa inyo. So far, si Bossing ang aking last customer. Kasi ang operation ng Big Man is 8 a.m. up to 10 p.m. So, 10:18 p.m. na, no? Okay lang yun, nag-extend tayo, no? Biyahing Norte, tomorrow. Lahat ng gusto magpasabay na tawag na pupuntahan ko kayo. Dala kong unit bukas is 50 units, no? So, pili kayo on the spot. Kahit nasan ka man dyan sa Norte, then test fire mo bago mo babayaran. Okay? Guys, thank you po and have a blessed day to all. Madam Rica, tama, madam? Yes po. Baka may gusto kong shout out? wala po. Ikaw, Sir Pablo. Ay, wala na. Okay, so, okay guys, yun lang muna, no? Tapusin ko lang yung ating client for today. Sorry, hindi ako makakapagkwento ng session, tanungan portion ngayon, pero kita-kits tayo. Okay, thank you po.